Posibleng matuloy na sa susunod na taon ang pagtaas ng pamasahe ng LRT at MRT. Ayon po yan sa bagong DOTC Secretary June Abaya. Mahigit 10 piso ang madadagdag sa kasalukuyang pamasahe alinsunod sa naaprobahang rates. May report si Julius Segovia. May bagong talagang Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya na mismo nanggaling. Sa susunod na taon, malamang wala nang atrasan ng taas pasahe sa LRT at MRT. Siguro may konting space pa dyan na pwede nating iakyat ng konti kung sakali man para maituon to sa mga proyektong mas lalong kailangan, lalo may taga-Bisaya at taga-Mindanao po. Ayon sa pamunuan ng LRTA, naudlot lang daw ang pagpapatupad ng fare hike noong isang taon dahil nagkataong katataas lang din ang pamasahe noon sa jeep at bus. Yung fare adjustment na na-approve ng 2011, it was never abandoned, it was never set aside, it was never stricken down. Nandiyan pa rin. Kung pagkasakman, nandiyan lang. Hinihintay lang yung implementation date. Alinsunod sa inaprobahang rates, magkakaroon na ng boarding fee na 11 pesos. Pisong dagdag naman sa kada kilometro. Imbis na po yung mga sobra na maipambabaon po sana namin, nadadagdag pa po sa pamasahe namin sa LRT. Dapat huwag nang matuloy yun. Kasi mahirap na ngayon ang buhay. Yung maliit na kinikita namin, mababawasan pa. Sa kasalukuyan, mula 12 pesos hanggang 20 pesos ang pamasahe sa LRT Line 1 na mula Baclaran hanggang Roosevelt. May haba itong halos 20 kilometro. Kaya kung sasakay ka mula umpisa hanggang dulo ng LRT 1, papatak na 30 pesos ang bagong pamasahe. Sa LRT Line 2 naman na may habang 12 kilometers, hanggang 15 pesos ang pinakamahal na pamasahe sa ngayon. Pag naipatupad na ang fare hike, aabot na sa 23 pesos ang pinakamataas na pamasahe mula Santolan hanggang Recto at pabalik. Sa MRT 3 naman na may habang halos 17 kilometers, papatak na 28 pesos ang bagong pamasahe mula North Avenue pa Taft at pabalik. Bago raw ipatupad ang taas pasahe sa LRT at MRT, ilalathala muna sa mga pahayagan ng 2 beses ang bagong fare guide para daw malaman at hindi mabulaga ang mga suki ng tren. Para sa ilang commuter, wala naman daw kaso kung may fare hike basta maayos lang ang serbisyo. Sa MRT 3 halimbawa, nakakaranas daw ng kakapusa sa stored value tickets noong pang-Hulyo. Kaya gano'n na lang kahaba ang pila ng mga bumibili ng ticket. Wala. Kung talagang itataas nila, wala naman kami magagawa. Parang kulang ang nila, yung requirement sa 100 pesos na yan. Nauubusan sila. Madalas yan. Paliwanag ng pamunuan ng MRT3, natagalan daw ang bidding process para sa pagbili ng mga stored value card. Posibleng sa Nobyembre pa raw babalik sa normal ang supply nito. Siguro konting tiis na lang po, dadating naman po yung tickets. So in the meantime, doon muna siguro tayo sa single journey. Medyo magtiyaga-tiyaga lang po tayo. Ayon sa pamunuan ng LRTA, makakaasa naman daw ang mga pasahero ng mas maayos na serbisyo oras na maipatupad na ang taas pasahe. Magdadagdag kasi ng mga bagon sa MRT3. Ang mga sirang bago naman sa 2 linya ng LRT, isa sa ilalim daw sa rehabilitation program. Julius Segovia, GMA News.